Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Aladin Cartila, Arlito Ragonot, Online Casino PH, at Arnito Compendio, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2971. Ito ang unang pagkakataon na naharap si Vince York sa ganoong kasuklam-suklam na pressure sa buong buhay niya. Walang nagpo-protekta sa kanya. Sa susunod na 5 minuto, sarili lang niya ang maaasahan niya. Bang, bang, bang. Habang nag-aalinlangan si Vince kung lalabas ba o hindi sa kanal, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Marahas na yumanig ang cement board sa gutter bago pumutok. Napahiga si Vince na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Kailanman ay hindi niya kinailangan pang magtago sa ganitong karimari-marim na lugar. Ito ang kanyang pinakamalaking insulto. Nakasimangot si Vince habang nagngangalit ang ngipin. Natarante siya. Bakit ang isang sniper ay gagawa pa ng walang kwentang bagay? Umupo si Vince sa blind spot. Alam ng sniper kung nasaan siya, ngunit walang paraan na matamaan si Vince sa puntong ito. Usually speaking, cement board ang lifeboat niya. Magagamit niya ito para harangan ang susunod na pag-atake. Agad na nagdilim ang mukha ni Vince. Napagtanto niya na nagsimulang manginig ang cement board matapos niyanig ng sunod-sunod na tama ng baril. Hindi maganda. Nalaglag ang cement board, na halos madurog si Vince na nagtatago sa ilalim ng lugar, bastos. No choice si Vince kundi i-expose ang sarili. Napasigaw na lang siya habang gamulong palabas. Sa sandaling ipinakita niya ang kanyang sarili, ang takot ay nadama sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Ang kanyang sixth sense ay patuloy na nagsasabi sa kanya na siya ay nasa panganib. Bang, bang, bang. Isang sunod-sunod na bala ang lumipad kay Vince. Gamulong-gulong si Vince sa lupa, bahagya siyang nakaiwas sa mga bala. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin kung hindi dahil sa mga pampasabog na nakatanim sa ilalim ng lupa na nagkaroon ng epekto sa kanya at nagpapahina sa kanya. Sa kanyang lakas bilang God of War, madali niyang iwasan ang mga bala at habulin ang sniper. Nakakahiya na may mga ganitong pangyayari at wala sa punto ng pag-iisip tungkol dito sa puntong ito. Walang choice si Vince kundi kumapit at maghintay na dumating ang reinforcements. Bang! Habang umiiwas si Vince sa likod ng isang basag na haliging marmol, isang nagninangas na bala ang lumipad sa kanya. Ipinikit ni Vince ang kanyang mga mata sa pag-aakalang patay na siya bago umalangaw-ngaw ang bahagyang bango sa hangin. Isang babaeng nakaputing robo ang bumungad sa harap ni Vince habang ang kanyang espada ay nanginginig na kumikislap sa buong lugar. Isang bala ang nahulog sa lupa matapos makarinig ng malakas na tunog. Nanatiling tahimik ang babae na may diretsyong mukha. Ang lugar ay ganap na nawasak, ngunit sa sandaling siya ay lumitaw, ito ay naging isang pinakamagandang tanawin. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang dalaga ng The Five Virtues Temple, si Teal Laethold mismo. Maging si Vince na may malungkot na ekspresyon sa mukha ay naramdaman ang pag-alab sa kanyang mga mata. Ito ang babaeng lagi niyang iniisip ngunit hinding-hindi niya mahihiling. Lady, nang tumingala si Teal sa tuktok ng isang lumang water tower hindi kalayuan sa kanya, hindi siya umimik. Ilang babaeng nakasuot ng berdeng damit ang lumitaw ng wala sa oras bago mabilis na tumakbo patungo sa tore. Sa water tower mga 500 metro mula sa abandonadong villa, mabilis na tumakas ang isang taong naka-leopard mask matapos makitang maingat na binabantayan ni Teal si Vince. Sa Mary's Hospital, Hong Kong, si Lexi York, na mabilis na nakarating dito, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang matiyagang naghihintay kay Vince York na matapos ang kanyang operasyon. Damn it! Ang maldito na half-blood na iyon ay naglakas loob na labanan si Vince. Papatayin ko siya! Papatayin ko siya! Naisip ni Lexi na si Vince ay kukuha at niloko ang ika-4 na prinsesa, na papatayin si Jason Leo sa proseso. Ngunit hindi niya inaasahan na ang tinatawag na pakikipagtulungan ay makatarungan na isang bitag ng kamatayan na inilagay ng kaaway. Ilang dosenang mga pinagkakatiwalaang kampa ni Vince ang namatay. Maging si Vince mismo ay nasa bingit ng kamatayan. Kung hindi dahil sa Temple of the Five Virtues,
lahat ng pinaghirapan ni Vince ay gumuho sa isang iglap. Bilang karagdagan sa takot, si Lexi ay napuno ng hindi pangkaraniwang takot. Ang mga bida, sina Harvey York at Queenie York. Kung hindi dahil sa paggamit nila ng ibang tao para gawin ang kanilang maruming gawain, hindi rin magsasapanganib ang ika-4 na prinsesa. Dapat mamatay ang mga bida na ito. Halika, kunin mo ang mga tauhan ko. Gusto kong bayaran ni Harvey ng dugo niya. Habang si Lexi naman ang nag-uutos sa kanya. Bumukas ang pinto ng operating room. Huwag kang magmamadali, tita. Ayos lang ako. Si Vince na naka-wheelchair ay tinulak ng ilan sa kanyang mga tauhan. Wala tayong magagawa kay Harvey o Queenie sa oras na ito, sabi ni Vince, na pilit na ngumiti. Alam nating dalawa na sila ang nasa likod ng lahat ng ito. Pero, wala tayong pruweba. Huwag kalimutan, si Harvey na ngayon ang pinakamahalagang panauhin ni Lord York, at si Queenie ay Executive CEO ng Luxus Consortium. Ang dalawang ito ay mga pangunahing tao ng Yorks ng Hong Kong. Napakalaki ng kanilang pagkakakilanlan. Kung atakihin natin sila ng walang matibay na ebidensya, hahantong tayo tulad ni Julian York at mabali ang ating mga buto. Halos hindi nakaligtas si Vince sa kamatayan, ngunit ang pagpapatahimik na inilagay sa kanya sa panahon ng kanyang operasyon ay ganap na nagpalinaw sa kanyang isip. Kasabay nito ang pagtatampo ng ekspresyon ng mukha niya. Anong ibig mong sabihin na wala tayong pruweba? Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Lexi habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang bastos na iyon, si Harvey, ang nag-utos kay Jason na patayin ka para makaligtas siya sa Mordo Casino Palace. Sinasabi mo sa akin na hindi ito sapat para maging patunay. Pinatawag ka ng pang-4 na prinsesa para makipagtulungan sa iyo, pero anong nangyari? Isang setup lang ang lahat para patayin ka. Halos mapatay ka ng dalawang bida na iyon. Maagaman sa akin ang posisyon ko bilang mistress ng Dragon Palace, hahabulin ko sila hanggang sa dulo ng mundo. Mahinang umiling si Vince. Hindi ngayon ang oras para sabihin ito sa iyo, ngunit sasabihin ko pa rin sa iyo. Kailangan natin ng pasensya para makamit ang mga magagandang bagay. Maraming tao ang nakakaalam tungkol sa nangyari sa Mordo Casino Palace, ngunit wala tayong anumang footage ng nangyari sa oras na iyon. Walang silbi sa atin ang mga saksi. Kung i-deny lang ni Harvey ang lahat ng sinasabi niya, anong magagawa natin? Wala tayong mapapala dito. Masasabi pa niyang nagbibiro lang siya kay Jason at siya ay bumili lang ng joke. Wala rin tayong magagawa. Regarding sa nangyari kanina, ang 4th princess did request to work with us. Sinabi pa niya sa amin ang buong lugar at hiniling na magkita kami sa villa. Baka nandyan siya naghihintay sa atin ngayon. Kaya naman, kahit na alam natin ngayon na set up lang ang lahat, hindi tayo makakahanap ng anumang ebidensya kung gagawin natin ang inisyatiba. Kung magdulot tayo ng mas maraming problema ngayon, mapipilitan lamang tayo pabalik. Ito ay medyo nakakahiya para sa akin. Huwag gumawa ng mas malaking gulo kaysa sa mayroon ka na. Isang inis na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Vince York pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon. Gusto na ba niyang kalimutan ang nangyari sa kanya? Hindi, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kung gagawa siya ng aksyon ng walang matibay na ebidensya, papanig ang katwiran kasama ang kalaban. Isa siyang sis-on-ed man. Hindi siya walang ingat na gagawa ng ganoon. Nawalan ng imik si Lexi York. Napuno ng galit ang puso niya. Hindi niya hahayaang madaling madulas ang pangyayaring ito. Ngunit, kung siya nga ay magkaproblema para kay Harvey York at sa ika-4 na anak na babae tulad ng nabanggit ni Vince, siya ay gagawa ng malaking gulo ng walang dahilan. Ang tula at katwiran ay hindi papanig sa kanya. Baka gamitin pa ng kalaban ang pagkakataon para mag-akusa. Kung nangyari iyon, si Lexi at Vince ay magdurusa ng malaking kawalan. Medyo nagawa ni Lexi na pakalmayan ang sarili sa puntong ito. Hahayaan na lang ba natin ito? Halos mapatay ka. Napabuntong hininga si Vince habang pinag-iisipan ang sitwasyon. Hindi rin naman siguro masama sa atin, kay Lola. Mayroon tayong mga tao sa paligid ng ospital. Magsisinungaling lang ako dito at magpapanggap na isang sugatang sibilyan.
Sa isang paraan, maaari nating malito ang ating mga kaaway, at mahuli sila ng walang bantay. On the other hand, we can play the victim card. Si Lola York mismo ang kakain ng lahat, hindi ba? Kung magpapadala tayo ng 3 magkakaibang mga abiso tungkol sa kanyang kritikal na kondisyon sa isang araw, hindi siya makakaupo. Sigurado ako dito, mahuhuli tayo ng ating mga kaaway kung kikilos tayo, ngunit kung gagawin mismo ni Lola York ang mga bagay na gagawin natin, sisirain sila nito. Sasamantalahin natin ang sitwasyong ito. Tungkol sa Mordo Casino Palace, Jason Leo, ika-4 na prinsesa, at ang insidente sa abandonadong villa, isusuko natin ang lahat ng ating source at titigil sa paghahanap ng karagdagang impormasyon. Magpapanggap tayo na parang tapos na tayo sa paghabol sa pangyayari. Kasabay nito, dapat nating igiit na ang ika-4 na prinsesa ay walang kinalaman sa abandonadong villa. Sinisikap ng mga tropa ng kaaway na sirain ang kaarawan ni Lola York, kaya pumunta ako roon upang pigilan sila. Halos isuko ang sarili kong buhay sa proseso. Bukod sa pagpapaalam sa mga tao na palagi akong nag-aalala tungkol kay Lola York, maaari nating hilahin si Lord York palayo kay Lola York. Sasabihin natin sa kanya na ang paborito niyang apo lang ang gagawin na alagaan siya. Sa gayon lamang lalakas ang aking posisyon bilang pinuno ng pamilya. Matatanto niya na talagang hindi mapagkakatiwalaan si fourth uncle at ang kanyang pamilya. Huminga ng malalim si Vince. Wala siyang pagkakataong maghigantay para sa kanyang malapit na kamatayan na karanasan. Sa puntong ito, ang kanyang pinakamahusay na plano ay upang pagsamantalahan ang sitwasyon at i-maximize ang kanyang mga interes. Mamamatay siya sa sarili niyang hindi mapigil na galit kung hindi man lang niya gagawin ang ganoong bagay. Sa pamamagitan lamang nito ay mararamdaman ni Vince ang pagiging superior. Matapos makitang kumalma si Vince at ayusin ang lahat, sa wakas ay hamupan na ang galit ni Lexi. Ikaw talaga ang napili, Vince. Hindi ko akalain na magiging kalmado ka sa mga ganitong sitwasyon. There's no way Queenie York has a chance to win against you. Huwag kang magkamali. Si Queenie ay kasangkapan lang ni Lord York, mahinahong sagot ni Vince. Biglang may naisip si Vince pagkatapos nun. Tama po, tita. Nais kong padalhan mo ang 5 birtod ng isang napakagandang regalo para sa akin. Nagningning ang mga mata ni Vince York. Kahit nasa sandaling ito, ang isang nag-aalab na pagnanasa ay maaaring madama sa loob niya. At saka, ilalabas natin lahat ng mga bagay na pinagdiinan natin tungkol sa Temple of the Five Virtues. Ibabalik natin ang mga yakap nila. Sabihin mo sa kanila na nagpapasalamat ako sa kanila sa pagligtas sa buhay ko. At ang Temple of the Five Virtue ay mananatiling training ground para sa Southlight na banal na martial art habang ako ay nabubuhay. Walang makakalaban sa kanilang awtoridad. Kumunot ang noo ni Lexi York. Palihim siyang napabuntong hininga matapos mapagtanto ang binabalak ni Vince. Huwag kang mag-alala, Vince. Ang templo ng 5 virtues ay palaging iyong tapat na kalasag. I will have them as your greatest support, even if I have to be begged for that eunuch to appear. Dahan-daang tumingin si Lexi sa lalaki, na parabang sariling anak ito habang nagpapakita ng bahid ng pagdududa. Pero tandaan mo ito, anuman ang mangyari, huwag maging hindi makatotohanan. Maaari kang makipaglaro sa ibang mga babae sa templo ng 5 virtues kung gusto mo. Huwag kang mag-isip ng kakaiba tungkol kay M-Lady, bagaman. Ginawa ng templo ng 5 virtues ang lahat ng kanilang makakaya para palakihin siya. Nakita nila siya bilang sarili nilang anak. Nakatakda siyang maging susunod na kahalili. Kung gagawin mo ito, lalaban ka sa templo ng 5 virtues. Papatayin ka ni Grandmaster kapag nalaman niya ito. Hindi lamang mawawala ang ating pinakadakilang kakampi sa ganoong paraan, ngunit magkakaroon din tayo ng isa pang kaaway sa likod natin. Si Lexi ay nagpakita ng maingat na ekspresyon sa kanyang mukha. She was heartbroken, but she had to get Vince out of her no matter what. Napabuntong hininga si Vince. Naiintindihan ko po, tita. Huwag kang mag-alala. I only have respect towards Lady. Wala nang iba. Mas mabuting manatili kang ganito.
Masisira tayong lahat kung hindi ito mangyayari. Ang babaeng iyon ay maaaring maging espada, kalasag, suporta, at sanglaan mo kung gusto mo. Pero, hinding-hindi siya pwedeng maging babae mo. Ito ay isang linya hinding-hindi tayo tatawid. Nanatiling tahimik si Vince. Isang mainit na ngiti ang ipinakita ni Lexi matapos makita ang ekspresyon ni Vince sa mukha. Huwag kang mag-alala. Kung palakasin mo ang iyong posisyon at magkakaroon ng higit na kapangyarihan, makukuha mo ang lahat ng mga babaeng gusto mo sa buong mundo. Makakahanap ka ng pantay na babae. Kung gusto mo ng magandang babae, makukuha mo rin siya. Nagkaroon ako ng relasyon sa pamilya Bauer kamakailan. Mukhang bagay na bagay sa iyo ang kanilang anak na babae. Okay lang kung hindi mo gusto. May cute na expression sa mukha ni Lexi. Balita ko may anak din si Big Boss. Sabi nga, never siyang nagpakita sa public at all. Kung tutuusin, ang mga lalaki at babae ay dapat magpakasal kapag sila ay nasa hustong gulang na. Marahil ay magkakaroon ka ng pagkakataon kapag inimbitahan ni Big Boss ang 5 nakatagong pamilya na lumahok sa pambansang seremonya. Napabuntong hininga si Vince, kasal sa pamilya ng Big Boss. Pero siya, maraming tao ang may parehong ideya. Pagkatapos ng lahat, ang taong iyon ay magiging empress ng bansa kung matagumpay ang kasal. Napakalaki ng identity status na iyon. Ang Yorks ng Hong Kong ay nasa ilalim ng 5 nakatagong pamilya. May chance ba talaga tayo? Kung masyadong mataas ang rankang natin, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon, mahinahong sagot ni Lexi. Tapos, balanse ang kailangan ni Big Boss ngayon. Mahihirapan siya kung magiging masyadong matatag ang isang pamilya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2975. Matapos pag-isipan ang mga sinabi ni Lexi York, mahinahong sumagot si Vince York. Tita, huwag kang masyadong magsalita. Haharapin muna natin ang mga problema sa pamilya. Kung hindi ako babangon at maging bagong pinuno ng Yorks, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na maging empress. Sa ngayon, kailangan nating ipakalat ang lahat ng impormasyon na dapat ikalat. Huminga ng malalim si Lexi. Mukhang naintindihan niya ang ibig sabihin noon ni Vince. Ang pinakamahusay na magagawa nila ngayon ay ang samantalahin ang pagkakataon at gumawa ng mga kaayusan bago ang party. Hindi mahalaga kung si Lola York ay mabaliw sa mga patalastas. Hanggat maaaring umangat si Vince sa kapangyarihan, hindi mahalaga ang lahat. Samantala sina Vince at Lexi ay nagpaplanong umahit ng mga bagay ng malapitan. Si Harvey York ay nakinig ng mabuti sa ulat ni Edwin Mendoza. Kumilos nga ang ika-4 na prinsesa, Sir York. Nagpadala pa siya ng marami sa kanyang mga espiya sa Hong Kong at Las Vegas at inilantad ang marami sa kanyang mga koneksyon. Hiniling ng aking kapatid sa kanyang mga tao na imbestigahan ang sitwasyon. Malapit na nating malaman ang lahat ng kasabwat ng The Empire. Napahanga si Edwin. Kahit na ang punong instructor ay hindi kumuha ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay, nagawa pa rin niyang gawing pabor sa kanya ang sitwasyon. Ang footage at ilang mga larawan ay sapat na upang magalit ang Walsh, isang bayan na libu-libong milya ang layo, na maraming mga lihim na natuklasan sa proseso. Anuman ang susunod na mangyari, ang kapangyarihan ng Imperial na kumakatawan sa ika-4 na prinsesa ay nakatadhana upang labanan si Vince hanggang sa mapait na wakas. Nakuha rin ni Vince ang isang medyo malaking pagkawala. Hindi lamang ang mga taong nakapaligid sa kanya ang nasugatan, ngunit ang kanyang prestihiyo, kapangyarihan, at katayuan ay nawasak din. Sa madaling salita, ang plano ni Harvey ay isang kahangahangang pagpapakita ng kanyang lakas. Sayang, buhay pa si Vince. Hindi naman gaanong nagbago ang ekspresyon ni Harvey noon. Ngunit sa alinmang paraan ito ay normal. Pagkatapos ng lahat, siya ang bagong Diyos ng digmaan. Kahit nasakal lang sa droga ang narating niya, isa siyang lalaking nakipagdigma noon. Hindi siya madaling mamatay, ngunit ang young Master York na ito ay nakakagulat. Hindi man lang siya nagpadala sa akin o sa pang-4 na prinsesa pagkatapos ng lahat ng nangyari.
Ang kanyang pasensya ay kahanga-hanga. Si Edwin ay likas na sumagot, siguro hindi siya maglalakas loob. Nakangiting umiling si Harvey. Walang paraan na ang isang tulad nito ay matatakot. Ngunit sa palagay ko pagkatapos ng halos pag-ahit kay kamatayan ay malamang na kumalma siya. Dahil hindi siya maghihiganti sa publiko, tiyak na gagamitin niya ang pagkakataon upang samantalahin ang sitwasyong ito. Maaaring siya ay naglalaro ng victim card, sinisira ang lahat ng ating maayos na plano para sa kanya na bumangon ng mas maayos. Magsasalita pa sana si Edwin nang marahas na nag-vibrate ang phone niya. Pagkakuha ng phone niya ay agad na nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya. Tama ka, Mr. York. Kanina lang nag-message ang mga tao ni Vince. Sinasabi nila na ang mga tropa ng kaaway na sinusubukang sirain ang birthday party ni Lola York ay nagtitipon sa isang abandonadong villa. Nang malaman ito ni Vince, agad niya itong pinuntahan at tinamaan ng kalaban at nagtamo ng malubhang pinsala. Isang kritikal na paunawa ang inilabas mula sa ospital. Sinabi na ni Lola York na hindi man lang siya makalunok ng sarili niyang pagkain matapos marinig ang balita. Si Harvey York ay umiwas ng tingin, nang hindi nagpapakita ng labis na emosyon. Narinig ko na si Lola York ay isang mahusay na assassin sa panahon ng kanyang kalakasan, sabi ni Harvey, na may mahinang ngiti. Maraming tao ang humabol sa kanya, ngunit lahat sila ay natambak sa bundok ng mga bangkay. Nangyari ba talaga iyon? Sa ngayon, old news na lahat. Ang dating pinuno ng York ay naglabas ng mga utos ng gagtaon na ang nakalilipas. Kaya naman puro chismis lang ang meron tayo. Walang nakakaalam kung iyon ang tunay na pakikitungo. Sabi niya, si Lola York ay medyo matigas na babae. Kung nagawang pilitin siya ni Vince York sa pamamagitan ng paglalaro ng pa-victim, si Queenie York ay kailangang harapin ang maraming presyon. Tumawa si Harvey, walang dapat ikatakot dyan. Pagkatapos ng lahat, hindi tayo ang nagsisikap na sirain ang party. Tayo ay mga kagalang-galang na mamamayan dito. Huwag kalimutan, na may utang pa sa akin si Leslie Clark ng Good Citizen Award. Ngunit kung kikilos si Lola York, maaaring kailanganin nating tulungan ang ika-4 na prinsesa. Masasaktan ako kapag hindi niya nagawang labanan ang matandang babaeng iyon. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey bago lumipat sa ibang paksa. So, ano ang nangyari sa ating pinakamamahal na si Young Master Leo? Humingi ba siya ng awa? Hinihintay ko pa rin na sakupin niya ang lupain para sa kanyang ika-4 na anak na babae dito. Ginoong York, kinulong ko siya sa air-conditioned room for 48 hours gaya ng utos mo, sagot ni Edwin Mendoza. Siya ay kumukuha ng kanyang mabangong kape bawat oras at isang balde ng malamig na tubig bawat 2 oras upang malinis ang kanyang isip. Ang mga aerial counter ay dumarating din sa daan. Mahirap isipin na ang mataas at makapangyarihang Diyos ng digmaan ay mukhang nakakaawa ngayon. Hindi magtatagal bago siya umihi sa kanyang pantalon. Mabuti, kalmadong ngumiti si Harvey. Aminin ko, ang panlilinlang na ginagamit ng gobyerno ng Hong Kong laban sa mga tiwaling opisyal ay medyo epektibo. Kahit matigas ang ulo ay susuko. Sa ilang sandali, pakikinggan niya ang bawat salitang sasabihin ko. Si Harvey ang gustong humarap kay Jason Leo ng ganito. Kung tutusin, alam niyang walang saysay ang pagpapahirap sa katawan ng War God. Kung ganoon ang kaso, mas magiging suwail si Jason. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng paraang ito masisira ang hindi masisira na si Jason. Halika, tingnan natin kung kumusta si Young Master Leo. Tumayo si Harvey at pinunasan ang mga kamay ng tissue. Dalhan mo ako ng masarap na pagkain habang nandoon ka. Bahagyang tumango si Edwin bago umalis. Makalipas ang 10 minuto, sa isang naka-air condition na kwarto sa ilalim ng Mordo Casino Palace. Isang mahabang mesa na may sari-saring masasarap na pagkain ang nakalagay sa gitna ng silid. Ang mabangong amoy ng lahat ng uri ng tsaa ay umalangaw sa hangin, sapat na upang mapalunok ang sinuman. Nasa harap ng mesa ang isang lalaki na literal na nakakadenes sa isang espesyal na upo ang bakal habang basang-basa ang katawan. Siya ay nanginginig ng hindi mapigilan, ang kanyang bibig ay tuyong-tuyo,
at ang kanyang ekspresyon ay lubos na nakakaawa. Matagal nang nawala ang kanyang war god aura. Tuluyan na ring naglaho ang kanyang mayabang na ugali sa kanya. Hindi niya maiwasang kiligin matapos makita ang kape na nakalagay sa harapan niya. Sa sobrang lamig ng lugar at kawalan ng pagkain at inumin, hindi niya mapawi ang kanyang uhaw sa kape. Isang matinding sakit ang mararamdaman sa kanyang lalamunan habang ang kanyang tiyan ay nag-aapoy, ang kanyang pagnanais na kumain o uminom ng isang bagay ay walang katapusan. Clock! Biglang bumukas ang pinto. Nakasuot ng mainit na sweater si Harvey York habang may dalang tasa ng black tea. Casual siyang umupo sa kabilang side ng mesa habang nakatitig kay Jason Leo. Nang lumitaw si Harvey, bumalatay sa mukha ni Jason ang inis na tingin. Nawala ang mayabang na tingin sa kanyang mukha, kasama ang kanyang fighting spirit. Hindi siya nakatulog nitong mga nakaraang araw, at patuloy na nanginginig ang kanyang katawan. Akala niya ay makakaligtas siya sa malupit na kapaligiran sa pamamagitan ng kanyang lakas at determinasyon. Pero dahil gumamit siya ng light hypnosis noon, hindi siya nakapagtagal. Napunta si Jason sa sitwasyong iyon. Kung hindi lang niya ginamit ang lakas niya kanina, baka mas matagal pa siyang kumapit. Nakakalungkot na wala ng balikan. Anong gusto mo, Harvey? Muntik nang mawala ng malay si Jason, ngunit nakakapagsalita pa rin siya habang ang kanyang mga mata ay nanginginig. Para siyang namamatay na tao sa puntong ito. Kalmadong humigop ng tsa si Harvey bago nagpakita ng mahinang ngiti. Oh, young Master Leo. Matagal na. Sabihin mo sa akin, paano ka walang kwenta? Kung binaril mo lang si Vince sa ulo noon. Sa pinakamaganda, nakaalis ka na. Hindi ka hahantong sa ganito. Lumapit si Harvey at tinapik ang mukha ni Jason habang binubuhos ang isang tasa ng mainit na tsaa sa kanyang mukha. Napa-refresh si Jason sa tsaa. Nakuha ng kanyang tuyong bibig ang halumigmig na inaasam niya. Pinilit niyang ilabas ang kanyang dila, ngunit agad siyang natigilan nang makita ang mahinang ngiti ni Harvey, na parabang tinamaan siya ng kidlat. Alam niyang nawala lahat ng pride niya sa ginawa niya sa harap ni Harvey. Anong gusto mo? Tahimik niyang tanong matapos siyang tumahimik ng ilang sandali. Ngumiti siya, hindi naman masyado. Nandito lang ako para tuparin ang kontrata natin. Since Vince is alive and well, ang buhay mo ay akin pa rin. Ikaw ang aking hamak na lingkod sa pagkakataong ito, naiintindihan mo ba ako? Kung gusto kong mamatay ka, mamamatay ka. At kung gusto kong mabuhay ka, mabubuhay ka. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata habang nagpapakita ng isang mahinang ngiti. Gusto kong bigyan ng mga tao ng pangalawang pagkakataon. Kahit hindi ka na mas magaling sa aso ngayon, handa pa rin akong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Halika dito, palayain mo si Young Master Leo dito. Ngumiti si Harvey bago niya inutusan si Edwin Mendoza na tanggalin ang mga gapos sa katawan ni Jason. Nagbuhos siya ng isang tasa ng black tea at inilagay ito sa mesa, pagkatapos ay inilagay ang revolver sa tabi niya. Makinig, napaka-generous ko dito. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kunin mo ang baril at tapusin mo ang sarili mong buhay. Igagalang kita bilang isang lalaki kung gagawin mo. Dadaan pa ako para bisitahin ang iyong libingan sa susunod na taon. O, uminom ka ng tsaa mo at lumuhad ka. Siyempre, hindi nakakahiya ang pagluhod sa harap ko. Ganun din naman ang ginawa ng pang-apat mong prinsesa para mailigtas ang balat mo. Kung ang isang imperial na prinsesa ay maaaring lumuhad, ano ang pumipigil sa iyo ngayon? Nanginginig ang katawan ni Jason Leo. Alam na alam niya kung anong pagpipilian ang ibinibigay sa kanya ni Harvey York ngayon. Either magpapakamatay siya o maging alipin ni Harvey. Walang sino man ang mag-iisip na gawin ang Diyos ng digmaan bilang kanilang sariling alipors. Napuno ng hindi mapigil ang galit si Jason sa sandaling ito. Ang natitira niyang dignidad at katwiran ay nagsabi sa kanya na hinding-hindi niya makakalaban si Harvey kung siya ay lumuhad. Habang nanginginig pa siya ay baka sa mga mata niya ang puot habang dinidiin niya ang revolver na nasa ibabaw ng mesa. Hindi siya umabot ng ganito para maging lingkod ng isang tao. Gusto niyang maghayganti. Marami pa siyang gagawin. Kung namatay siya noon at doon, wala siyang makakamit.
Lahat ng ginawa niya ay magiging walang kabuluhan. Kalmadong tumingin si Harvey kay Jason na may ngiti sa labi. Hinahangaan ko ang iyong katapangan, young Master Leo. Bilang isang lalaki mula sa bansa H, pumunta ka at naging dibdib ng imperyo ngayon, lahat kayo ay nagagalit sa akin dahil sa inyong pagmamataas bilang mga lingkod ng imperyo. Hindi ka naman mahirapan lumuhad, di ba? Ginawa mo ito 6 na taon na ang nakakaraan. Para sa iyong paghihiganti at upang makagawa ng isang malakas na pagbabalik, maaari mong tiisin ang lahat ng mga insulto. Ano, sinasabi mo ba sa akin na hindi mo magagawa ang pareho ngayon? Walang ganap na kahihiyan sa pagluhod. Kung tutuusin, ang isang tunay na hari ay palaging magtitiis ng mga paghihirap upang makamit ang mga dakilang bagay. Kung paglingkuran mo ako ng mabuti, baka isang araw ay palayain kita. Isang kaaya-ayang tingin ang pinakita ni Harvey. Alam na alam niya kung paano haharapin ang isang lalaking tulad ni Jason. Matapos siyang bigyan ng kawalan ng pag-asa, binigyan siya ni Harvey ng isang kislap ng pag-asa. Ito ang huling dayami na nakabasag sa likod ng kamelyo. Isang sizzling sound ang umalangaw mula sa marinated beef ribs na nasa mesa. Umalangaw ang amoy sa paligid ng silid na nanunukso sa sinumang nakaupo dito, humigop ka. Napalunok si Jason habang hindi napigil ang nanginginig bago niya isubo ang buong tasa ng tsaa. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan niyang ibinagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Ginoong York, ako ang hamak mong lingkod mula ngayon, ani Jason, habang nanginginig ang kanyang katawan. Mabuti. Ngumiti si Harvey bago sinipa si Jason sa lupa. E-enjoy ang pagkain. Kapag tapos ka ng maglinis, umalis ka rito at gawin mo ang iyong trabaho. Magalang na ibinaba ni Jason ang sarili sa harap ni Harvey bago siya sumugod sa mesa, nilamon ang lahat ng nakikita. Isang mapaglarong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Harvey nang lumabas siya ng silid. Ang isang taksil sa sariling bansa ay palaging luluhod kung bibigyan ng isa pang pagkakataon. Diyos ng digmaan. Ang isang lalaking tulad ni Jason ay magpaparumi lamang sa isang sagradong titulo. Siya ay may kapangyarihan ng Diyos ng digmaan ngunit hindi marangal. Sayang naman. Pagkatapos makipag-usap kay Jason, hiniling ni Harvey kay Edwin Mendoza na tawagan ang pang-4 na anak na babae, na labis na naguguluhan noon, para sa hapunan kinabukasan. Medyo natakot ang ika-4 na prinsesa, ngunit tinanggap niya ang imbitasyon anumang oras. Kung tutusin, nabasag na ang natitira niyang pride sa resulta ng kanyang bigong pagtatangka na patayin si Vince York at ang iskandalo na ilalabas sa Lunes. Alam niya na tuluyan na siyang natalo kay Harvey. Isa lang siyang sangla na dapat pamunuan. Nabuhay lang siya dahil gusto siya ni Harvey. Kung ginusto ni Harvey, mawawala sa kanya ang lahat. Kinabukasan, madaling araw, sa Victoria Harbor Waterfront Restaurant. Ang lugar na ito ay pag-aari ni Queenie York at isa sa mga paboritong kainan ni Harvey York. Nakipag-usap si Harvey kay Aurora Parker, isang nangungunang celebrity na isa sa mga espiya para sa lugar noong panahong iyon. Natural lang din kay Harvey ang pakikitungo sa ika-4 na anak na babae dito. Upang ipakita ang kanyang sinseridad, ang ika-4 na anak na babae ay nag-book muna ng buong restaurant. Hindi lamang ang pinakamagandang sangkap ang dinala rito, nakuha pa niya ang isang bote ng 1982 letor ng The Empire. Walang balak magpigil si Harvey. Matapos makita ang mesa na puno ng masasarap na pagkain, iwinagayway niya ang kanyang mga kagamitan at kumain. Ang pang-4 na anak na babae ay hindi kumain kasama si Harvey. Mahinahon niyang hinawakan ang kopita habang sumisipsip. Ang kanyang malambot na figure ay nakikita sa paglubog ng araw habang ang isang nakakapreskong halimuyak ay maaaring mawala mula sa kanya. Tuluyan nang nawala ang mayabang at malayong ekspresyon sa mukha niya. Tanging pagod at lungkot ang makikita sa kanya sa puntong ito. Pagod na ako. O sa halip, hindi ko na ito magagawa. Makalipas ang mahabang sandali, nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang ika-4 na prinsesa. Hindi kita matatalo, kahit na nagplano ako ng maraming taon sa unahan mo. Hindi ka kayang talunin ng isang tulad ko kahit anong gawin ko.
Nang nagpakita ka sa Hong Kong at Las Vegas noong naglalaban ang mga York ng Hong Kong, napahamak na ako na matalo. Kaya ako sumusuko. Ipahayag ang iyong mga kondisyon, Sir York. Gusto kong makabalik ng ligtas ang asawa ko at ang iba pa. Dapat mong malaman na wala akong ibibigay sa iyo maliban kung ibabalik sila sa akin ng hindi nasaktan. Ang ika-4 na prinsesa ay mukhang walang magawa habang sinasabi ang mga katagang iyon. Ang kanyang malakas na pagbabalik ay walang ibig sabihin sa harap ni Harvey. Nawalan ng kakayahan si Jason Leo. Ang Knight of the Round Table ay pinatay. Ang mga inapo ng Knights Templar ng bansa H ay nakakalat din sa buong lugar. Ligtas na sabihin na ang lahat ng kanyang mga pagtatangka sa pag-iipon ng kanyang lakas ay halos nadurog. Ang kanyang huling kaunting tapang bilang ika-4 sa linya upang magtagumpay sa trono ng imperyo ay ganap na nakasalalay kay Harvey. Kung inilabas ni Harvey ang footage na mayroon siya sa ika-4 na anak na babae, siya ay patay na. Kung nangyari iyon, maaaring siya ay ipatapon mula sa kanyang sariling bansa at mabubuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa takot, o siya ay magiging laruan ng isang tao at mawawala ang lahat sa proseso. Sa sandaling ito, alam niyang wala siyang karapatan na labanan si Harvey. Maaaring ito na ang huling habag ni Harvey na makita siya. Matapos makita ang ika-4 na anak na babae na nawala ang lahat ng kanyang tapang at pagmamataas, ibinaba ni Harvey ang kanyang ulo at sinabing, hindi gaanong. Malalampasan natin ito ng dahan-dahan. Mula ngayon, gusto kong lumayo ang empire sa Hong Kong at Las Vegas. Gagawin ko ang aking makakaya, sagot ng ika-4 na prinsesa pagkatapos ng sandaling katahimikan. Ayokong gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Wala kang pagpipilian kundi siguraduhing mananatili ito sa ganitong paraan. Number 2, I want you to spread the word na ikaw ang nasa likod ng abandonadong villa incident. Ang iyong layunin ay hindi sirain ang party ng kaarawan ni Lola York. Ginagawa mo lang ito dahil iniwan ka ni Vince York. Dumating ka dito para sa kanya, pero nawala ang lahat dahil sa kanya. Kaya naman plano mong kaladkarin siya kasama mo. Saglit na nag-alinlangan ang ika-4 na prinsesa bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mabuti, tinatanggap ko. Ang ika-4 na prinsesa ay hindi payag na magkalat ng gayong iskandalo. Pero kumpara sa pagluhod niya sa isang estranghero, wala lang. Hindi lang si Jason ang lalaki para sa kanya. Kabanata 2980. Number 3, ibabalik ko lahat. Kung kailangan mo ng maraming lalaki at armas, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pero, gusto kong magkaroon ka ng mahigpit na laban kay Vince York bago ka umalis sa lugar na ito. Kung tutusin, hindi naman tayo papayag sa lalaking nang iwan sa iyo, diba? Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, ang ika-4 na prinsesa ay mahinahong sumagot. Hindi naman sa hindi ko tatanggapin ang iyong mga tuntunin, Sir York. Alam ko kung paano ka nagtatrabaho. Dahil kusang loob mong ibabalik sa akin si Jason Leo, nangangahulugan iyon na kontrolado mo siya. Ang lalaking ito ay kalahating patay na ngayon. Sa mga sitwasyong ito, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban kay Vince. Kahit gaano karaming lalaki at baril ang gusto mong ibigay sa akin. Sabihin mo na lang sa akin ang iba. Ang pagiging dominante ng pang-4 na prinsesa ay ganap na nawala habang tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan. Ngumiti siya, hindi masama, gusto ko ang ugali mo. I don't like you rejecting my conditions, but I can tell you are sincere. Tapos may itatanong pa ako sa'yo. Gusto kong humanap ka ng dahilan para umalis pagkatapos nito. Bumalik ka sa imperyo at muling gawing pangkat ang iyong mga tropa. Mabuhay ng matagal. Noon gusto kong pumunta sa Walsh. Baka tutulungan pa kitang umakyat sa trono. Natigilan ang ika-4 na prinsesa. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Hindi niya akalain na uutusan pa siya ni Harvey na gawin ang ganoong bagay. Hindi na kailangang malito. Huwag ka rin magtaka, mahinahong sabi ni Harvey. Ang imperyo ay maraming tao na nakatanim sa Hong Kong at Las Vegas. Sino ang nagsabi na hindi ko ginawa ang parehong sa Walsh? Dapat mong malaman na taos puso kung nais na mamuhay ka ng isang kasiyasyang buhay.
Mahalaga ka lang sa akin kung nabubuhay ka pa. Gawin ang pinakamahusay. Naglakad pa sulong si Harvey bago tinapik ang balikat ng ikaapat na prinsesa. Ang pang-apat na prinsesa ay nagbago ng kanyang ekspresyon sa gulat. Hindi niya akalain na makikita niya ang liwanag sa dulo ng lagusan. Kung handang tumayo si Harvey sa tabi niya, nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng pagkakataong umangat sa kapangyarihan. Kahit na siya ay nakatadhana na maging lingkod niya. Pero, ang trono, ang korona ng reyna, at ang cetro ay ang panghabang buhay na pangarap ng ikaapat na prinsesa. Lahat ng pagdududa niya ay nawala sa isang iglap. Nang aalis na sana si Harvey matapos panasan ang kanyang mga daliri, hinampas ng ikaapat na prinsesa ang kanyang tuhod sa lupa. Hindi na siya naiirita noon. Ang isang nag-aalab na pagnanasa na nagnanais ng awtoridad ay makikita sa kanya. Gagawin ko lahat ng sinabi mo. Umiyak siya, desidido siya. Bahagyang tumanggaw si Harvey, habang humanga siya sa husay ng babae sa pagsusuri sa kalagayan nito. Ikanaway nito ang kanyang kamay, sinanyasan si Jason at ang iba pa na palabasin sa kwarto. Nagkaroon na ng pang-apat na anak na babae si Harvey na sa simula pa lang ay patay na. Nakita ni Jason at ng mga inapo ng Country H na lumuhad din ang ikaapat na prinsesa. Lubos nilang naunawaan kung sino ang kanilang tunay na amo sa puntong ito. Mula noon, sina Vince, ang mga York ng Hong Kong, at ang imperyo ay tinangay ng lumalakas na bagyo.